Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With your permission, unang-una, mix na lang pagka natin dahil alam ko na mayroong mga hindi Maguindanao na nagapuan dito. So, mix na lang yung Tagalog at English. Maguindanao. So, actually, I have prepared a plan. Usually, hindi rin ako nagpa-prepare ng speech. Kaya lang, I usually I prepared this, my speech ngayon, ensure na kung ano yung gusto ko na pag-usapan sa inyo ay pag-usapan natin. So, hindi ko na lang babasahin lahat itong pag-umrin. We will just insert yung mga views kailangan kong i-insert sa inyo. So, alam niyo na sa ngayon, very important na yung organization natin, yung Moro Islamic Liberation Front, will continue to unify us at saka will continue to struggle para tayo ay magkakaisa and then ma-achieve natin yung ating objective na mayroon tayong self-determination. Kasi itong struggle natin is basically the general objective of the struggle of the MILF is yung tinatawag ng Arabic na li'ala'i kalimatillah, the implementation of the teaching of Allah as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah to our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yun ang objective natin. We tried to organize the Moro Islamic Liberation para ma-ensure natin na kung ano yung turo ng Allah, yun ang ma-implement. Sa paghawak natin ng ating mga activities, kailangan at least hindi ito against sa turo ng Islam. We should always avoid na malabag natin kung ano yung turo ng Islam. Dahil yun ang struggle natin is how we will be able to implement the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang kailangan natin na palaging So ngayon, nag-prepare tayo nitong guideline. Moro Islamic Liberation Front Leaders Handbook. Para further na bigyan ng parang guideline yung ating mga leader. Always remind to them ano yung duties nila, ano yung kanilang mga ano yung responsibility, ano yung kailangan nilang gawin. Because as a member of an organization, and lalong-lalo na as a leader, kailangan natin na nakatuon tayo sa kung ano ang objective ng organization. Hindi tayo naging membro sa isang organization, nagmembro sa organization, para lamang masabi na, membro siya ng MILF, membro siya ng kundi, ng isang organization. Nagmembro tayo sa organization to ensure that we are yung kasangkapan tayo
para ipalaganap kung ano yung objective ng organization, ang Moro Islamic Liberation Front. So, alam ninyo na historically, ang una nating in-establish ay yung Moro National Liberation Front. Nauna masyado itong Moro National Liberation Front. Ang dahilan nito is, ang tingin natin noon, hindi pa tayo masyadong sa Islamic kasi mayroong mga Moro, Moro rin ang tinatawag dinadala nila, pero tingin nila is hindi Islamic ang struggle. Kasi siguro dahil hindi sila mga Muslim, hindi nila maintindihan na kung struggle is in the name of Islam is more conclusive na lahat-lahat ay nandun na. Kasi gaya ng paniniwala natin na ang Islam is a complete way of life. Hindi lang ito purely religion, kundi a complete way of life. Yun ang paniniwala natin sa Islam. Hindi kagaya ng mga ibang mga religion na focus lang sa yung paraan ng pagsamba, paraan ng kung paano magsamba sa Diyos. Pero yung atin is, ang paniniwala natin is, nag-establish tayo ng ang religion natin Islam is implementation of the complete way of life according to the teaching of Islam. So yun ang kwan. So yun ang struggle tayo. So yun din ang kwan. Noon, gaya na nasabi ko, nauna natin establish yung Moro National Liberation Front. So, because we were, yung mga iba na kasama natin, and then, ay naniniwala na the only way na ma-unite tayo ay through nationalism. Kasi sabi nila, iba-iba yung mga kuwan natin na kung minsan yung iba, Moro, pero hindi naman Muslim, hindi naman kuwan. So, yun ang naging concept noon ng establish ang Moro National Liberation Front. So, ang naging kuwan is, importante, we will be able to establish a Moro nation. Yung bang mayroon tayong united na kasi wala tayong identity. Mayroon tayong pero nung ikuan natin na itong Moro, the term na Moro itself already reflect na Islam ang kuan. Kaya lang, ang tingin natin pagka-Islam ang naging rallying point natin ay maraming hindi sasapi. So that's why we try to establish an organization, Moro National Liberation Front. So, nationalism ang in-emphasize natin. But then, ngayon, after that, we have been united with the Moro Islamic Liberation, Moro National Liberation Front. Marami rin tayong achievement during the MNLF. Nagkaroon tayo ng autonomy.
maraming mga autonomy ang na-establish during the negotiation with the Philippine government. So, then, yun na nga, later on, nag-decide tayo na we will, with our leader noon, si Ustaz Salamat Hashim, we will establish ang organization na Islamic ang pangalan. Kasi naniniwala tayo na yung Islamic is inclusive. Kahit na yung hindi masyadong nagpa-practice sa Islam, pero inclusive sa naniniwala sa Allah ay dapat na So we always believe na yung Islam ang more inclusive sa atin. Noon parang ang paniniwala is more nationalism ang gusto natin i-establish. But ngayon we are already na mas appropriate na lang na Islam ang ating unifying identity. So kaya itong in-establish natin ang Moro Islamic Liberation Front. So, mayroon tayo ngayong in-issue as part of our effort na mabigyan ng guideline ang lahat ng mga leader ng MILF. So, nag-decide tayo ng mag-issue ng Leaders Handbook. Itong handbook is merely containing some guidelines para sa lahat ng leader ng MILF in order na yung kanilang function, duties and function ay may sagawa nila. Kasi very important sa isang organization na hindi lamang nag-member ka sa organization is para lang masabi na membro ka ng organization. You have to contribute to the achievement of the objective ng organization. Kasi walang, para sa akin, there is no meaning na you are just a member para lang maging membro. Kasi parang self-serving lang yun. But you have to be a member of an organization na ibig sabihin, kailangan you have to contribute something for the betterment of for the accomplishment of the objective of the organization. So, kaya, yun nga, gaya na nasabi ko, nagkaisa tayo dun sa Moro National Liberation Front. Karamihan sa atin, dating member rin ng ako, I've been occupying positions in the MNLF noon. I've been, So, pero ang tingin namin after that, kailangan talagang madala na natin ang Islam. Madala natin ang Islam. Kaya with our leader, the late Ustaz Salamat Hashim, nag-decide tayo na yung membership natin ng MNLF ay okay na, at least we are in a organization na but more nationalism ang ating uniting factor. So we realize na mas malakas na unifying factor sa atin ang Islam. Kasi yun ang unang-una, we are not only working for this dunya, kundi pati doon sa akhirat, the day after. So that is why we shifted na
from the MNLF, we established the Moro Islamic Liberation Front. So, alam ninyo ang naging chairman natin noon ay ang ating famous na ulama, si Ustaz Salamat Hasim. But after his passing away, then nag-decide ang Central Committee na kami ang pumalit sa kanya. Merong MILF has 3 vice chairman. Vice chairman for internal affairs, vice chairman for political affairs, at vice chairman for military affairs. So, I was among the vice chairman. I was the vice chairman for military affairs. At the same time, I was also the chief of staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces. So yun, after the passing away of Salamat, the group decided na kung mag-take over sa chairmanship ng MILF. So, kailangan patuloy natin na patuloy tayong mag-struggle kung ano ang objective ng MILF ay yun din ang ating target. Kasi yung objective natin basically is gaya ng ini-emphasize niyo sa Salamat na li'ilay kalimatillah. Kasi wala tayong ibang pinaniniwalaan kundi kung ano yung turo ng Allah, yun ang tama. Walang ibang tama kundi yung turo ng Allah. So kailangan ipalaganap natin kung ano yung turo ng Allah. So, siguro kahit na yung mga ibang reliyon, encourage lang natin na kung ano yung turo ng Allah, yun ang susundin. Because wala tayong dapat na pa. So, we want to strengthen na itong MILF ay talagang may strengthen natin. So, we continue to work. Ngayon, meron tayong na-prepare na handbook, Moro Islamic Liberation Front Leaders Handbook. Itong si Brother Iqbal, he is more instrumental siya itong sa pag-prepare sa handbook na ito. So this is just to give guideline sa lahat ng mga leaders ng MILF kung anong guideline natin sa pagpatakbo ng organization. Kasi sa atin, ito na yung kailangan na mapanatili natin na organization ay yung Moro Islamic Liberation Front. Kasi very inclusive ang Islam. Kahit na kung titingnan niyo ang turo ng Islam, hindi lamang focus doon sa mga Muslim. Kahit na yung hindi Muslim, mayroong mga makikita ninyo sa turo ng Islam, mayroong mga content dyan na pati yung non-Muslim mayroong mga guideline na nandyan sa Islam. So this is so we believe na ang Islam is very inclusive. So kaya gumawa tayo itong Leaders Handbook. Sana magiging gabay ng mga leaders natin sa MILF and the leaders as a whole sa mga Moro na itong magiging guideline. So ngayon we are launching it sa inyo with your para ipakuan na now the MILF have officially issued itong Moro Islamic Liberation Front Leaders Handbook. Ito yung it is small book, mainly guideline
sa mga leaders paano nila i-conduct ang kanilang duties and function in line with the objective of the MILF. So yun ang pagtitipon natin ngayon. So we hope lahat kayo, I think if we will have enough copy, we will be distributing copies nitong handbook. And then at least mapasa ninyo para kasi lahat naman kayo, both gentlemen and ladies, ay mga leader ng ating ang invited ngayon are leaders of our organization, leaders of our people. So we need to ensure na mayroon tayong guideline. So kaya itong handbook is prepared just as a guideline. Hindi naman ito kailangan na parang. So it is just a guideline para gumabay sa inyo kung ano yung kailangan nating gawin para ma-achieve ang objective. Ang objective natin ay emphasize our objective as agreed upon sa ating mga ulama is yung tinatawag na li'ilai kalimatillah. Ang pagpalaganap ng kung ano ang turo ng Islam. Kasi ang naniniwala tayo ng ang turo ng Islam ay hindi lamang makakabuti sa, kung ma-implement, hindi lamang makakabuti sa mismo mga Muslim, kundi sa lahat ng klase ng tao. Kung hindi Muslim, as long as ay mayroon din siyang benefit na makakuha sa turo ng Islam. Because yung turo ng Islam is not only confined to the Muslim, confined to the entire people. So yun ang So maraming salamat sa pagpunta ninyo dito. I will just briefly read yung prepared speech kasi sayang naman yung nag-prepare na hindi ko mabasa. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And respect to Himalaya Chairman, Brother Al-Haj Murad Ibrahim. Siya rin po ang Amir al-Mujahideen. Siya rin po ang Commander-in-Chief. Siya rin po ang Presidente ng United Bangsamoro Justice Party. Yung second Vice Chairman ng Sinta Committee, si Sheikh Ali Sulaiman. Si Sheikh Abdul Manan Kitugi ng Sharia Court natin. Mga kasamahan ko sa Sinta Committee, yung mga front commanders, mga chairman po ng political committees natin na 43 po lahat ang political committees natin, mga base commanders, mga membro at leaders ng Social Welfare Committee, yung mga officials and members ng United Bangsamoro Justice Party, at siyempre po kasamahan ko na workhorse na member po ng First Vice Chairman Secretariat. Lahat sila po kasama po natin ngayong umaga. Dahil po sa language barrier natin, ang mensahe ko po ay nakasulat sa Tagalog, pero haluan ko na rin ng either English or Maguindanao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang Moro Islamic Liberation Front, ang ating umpungan, ay mahalaga sa panahon ng armadong pakikipaglaban.
At mas lalong mahalaga ngayon sa panahon ng political na pagkikidikma. Ang tanong po, bakit? Dahil mas maraming bagay na masalimuot sa panahon ngayon, maraming muskila o problema, maraming fitna. Kaya yan po, tinagurihan po natin na mas mahirap po, mas masalimuot. Malakas ang ating umpungan o MILF noon. Kung kaya nagtagumpay tayo sa tulong ng Allah. Subalit, kailangan mas maging malakas tayo ngayon sa larangan ng political struggle. Kung kaya't lahat ng unit ng MILF ay kinakailangang maging mas disiplinado, mas organisado, mas komitido po, at mas determinado na ipagpatuloy po ang struggle ng Bangsamoro. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan na may sulat ng klaro ang mga layunin, responsibilidad at mga gawain ng bawat committee at ahensya ng ating umpungan o MILF. Gumawa po tayo ng libro na tinatawag na MILF Leaders Handbook. Ito po. Ito ay hango sa ating mga karanasan at aktual na operasyon bilang revolutionary organization. Ito ang magsisilbing gabay para sa ating lahat para masiguro na maayos ang ating mga pagkilos at pagpatakbo ng ating mga programa ng mas epektibo at mas koordinasado po. Sa pamamagitan ng handbook na ito, makikita natin ang iba't ibang unit ng MILF at kung paano ang mga ito ay kikilos sa kanyang mga nakaatas na trabaho tungo sa isang layunin. Parang sasakyan, aandar ito ng maayos kung ang lahat ng bahagi at parte po nito ay gumagana. Ipanalangin natin na ang handbook na ito ay mas makapagpalakas at makapagtatibay sa bawat unit ng MILF at mapaigting po natin ang ugnayan ng pagsasama hanggang marating natin ang inaasam na tagumpay para sa Bangsamoro. Subalit, ang pinakamahalagang bahagi ay ang pagsagawa at pagsakatuparan ng lahat ng mga nakasulat sa handbook na ito. Kaya ang bawat isa sa atin ay hinihikayat namin na basahin at pag-aralan po ang handbook na ito. Pagsikapan na isagawa ang mga alituntunin at masiguro ang bawat unit ay natutupad ang kanilang mga layunin. Ito pong handbook na ito ay siyempre pag binasa po natin ito ay minsan iba-iba ang pananaw natin, iba-ibang interpretation natin. Pero kung sakali meron tayong interpretasyon na hango dito sa handbook na ito, ang magiging mabuo po kung ano ang nakasulat dito. Kasi ang tao, kung gaano karami ang tao, gano'n din po ang karami ang kanilang mga pananaw. Kasi pag halimbawa itong handbook na ito, maintindihan po natin ang nilalaman. Dahil klaro naman po ito
lalong-lalo na po yung nakakaintindi at nakapag-aral ng English. So, klarong-klaro po. Pero, ang wala rito na kailangan natin malaman at may tanong, yung sinasabi natin na konteksto. Sa isang talata rito, halimbawa, maintindihan mo, pero minsan hindi mo maintindihan kung paano ba ganun ang pagkasulat. Yun yung tinatawag natin konteksto. Kaya inuulit ko, kung magkakaiba interpretation natin, ang maging gabay natin po ay ito pong handbook na ito. Ito po ay first first na edition natin. Ibig sabihin, pwede may second edition dahil ngayon lang po naisulat itong handbook na ito, kaya inaasahan po rin natin na mayroon pong mga aspeto as we move forward na hindi ho na-capture dito. Kaya tingnan niyo ito ay mayroong konting pagbabago. Dahil yung unang guidelines or guidance ng Central Committee medyo may pagbabago dahil ito in-adjust po natin na ang MILF ngayon ay social movement. Hindi na ho armado. Although ang armas natin nandiyan pa rin, pero nakasalalay po yan, nakadepende po yan doon sa progress po ng decommissioning process po natin, na yung decommissioning process natin ay nakasalalay rin po doon sa 7 other elements ng normalization na dapat ang decommissioning natin ay sabay-sabay sabay-sabay ang pag-implement doon sa 7 other elements ng normalization. So ulitin ko for the third time, kung sakaling magkakaiba ang interpretation natin, ito po ang mangingibabaw, itong handbook na ito. Tinitingnan po namin na matranslate po namin ito sa Arabic, sa Tagalog. Pero it takes some time bago natin mangyari yan. Kasi ito, siguro mga 4 months namin na tinrabaho ito. Mga 4-5 beses po namin na isumiti sa Central Committee para po matingnan nila, matulungan kami kung anong kulang at marami din pong input. Pero yung last na submission po namin sa Central Committee, binigyan po ang Central Committee, yung mga membro po ng 10 araw na kung within that 10 araw na yan, 10 days na yan, kung meron silang suggestion na with the authority of the Central Committee, isasingit po namin o di kaya babaguhin po namin yung mga provision po nitong ano. Pero from January 25 up to February 5, wala na po. Pero binigyan pa rin namin ng 10 days, 10 days from January 25 to February 5, so 10 days na po yan, saka po namin ini-publish ito, nila po namin sa printing press, February 15 po. So may 20 days po na binigay po namin na pagkakataon doon sa mga membro ng Central Committee, lalong-lalo na po yung mga chairman ng mga different committees po ng Central Committee para po meron silang suggestion, pwede pa rin po namin isingit dito. So with that, with the authority of the chairman and the Central Committee of the MILF, I hereby officially launch the MILF Leaders Handbook. Shukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.